Sa wakas, BBM nag-resign na. Aba, mastig ang pamagat ha. Tamba, bumaliktad, nilaglag si BBM. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Political PH TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Political PH TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito, panoorin natin to kasi Ayan, bago natin panoorin, syempre, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. Walang iba kundi si Banat Bay. Ayan yung bibigyan natin ng reaksyon. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hatid sa atin ni Banat Bay. Ayan, syempre, huwag niyo rin kalimutan sanang suportahan ang Banatero. Syempre, isa din po ang idol natin dyan na si Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Ito. Pasok. Muling nagpatutsyada si VP Sara Duterte laban sa administrasyon. Ang bago niyang birada, namimili lamang daw ng katiwalang iniimbestigahan ang gobyerno. Yun daw ang dahilan kaya't hindi natitigil ang mga protesta. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Pili-pili lang daw ang mga iniimbestigahan ng administrasyon kaugnay ng katiwalian sa gobyerno. Yan ang diretsahang akusasyon ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference sa Zamboanga City. Napansin daw ng bise na kapag madadawit sa issue ang Office of the President ay bigla umanong natitigil at hindi na umusad ang investigasyon dito. Pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. At kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, Ang halimbawa niyan, di ba, yung kay Magalong, nung medyo tatamaan na, mukhang ang direksyon ni Magalong papunta ng Malacanang. Ginawan, inimbentohan. Di ba? Ngayon po, si Chavit Singson, nireveal niya yung Ilocos sa mga katiwalian dyan sa norte. Di ba? Ano nangyayari? Kita ko ngayon, dinidikdik ngayon, dinidiin ng media yung issue na nasa kanya na meron daw siyang parang construction. Tapos nilinaw nga niya, ang ganda ng pagpalinaw niya. Sandali, wala kang budget na ibinibigay dyan eh. Paano magkakaroon ng ghost project dyan? Ayan, may punto naman si VP Sara sa sinasabi niya. No, may punto na kapag nandiyadyaan na, kapag malapit na, biglang mapuputol. No? Napapagalataan talaga. Hindi naman ho kasi tanga o mangmang ang mga Pilipino para hindi po mahalata ang mga nangyayari dyan sa investigasyon na yan. Gaya dito sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee, di ba? Yung kila Senator Marcoleta, isa din yan. Na talagang, ayan ang ganda ng investigasyon nila, talagang alam mong magkakaroon ng patutunguhan. Ang bilis ng pacing. Talagang makakarating na kung kanino talaga nag-uugat ang problema na yan. Tapos, bigla na lang isang araw, bigla silang pinalitan. Di ba? Doon pa lang malaking katanungan na din yun Bakit sila pinalitan sa kabila ng magandang pinapakita nila sa investigasyon nila? Sa iba pa, gaya ng binanggit ni Sir Banat Bay. Di ba? Masyado nilang ini-stop. Kumbaga yung sinasabi nilang transparency dito, hindi natin nakikita. Limitado lahat ng investigasyon na yan. Kaya para sa akin, ang opinion ko dyan, walang kwenta ang kahit na anong gawin nilang investigasyon na yan dahil lahat, papabor lang naman yan sa kanila. 'Di ba? Hindi nga binibigyan. Bigyan nyo kami, sisiguraduhin tapos yan. O, di ba? Ngayon, kung ano ang issue nila doon, kasi may construction daw. Matagal naman na yun. I mean, noon pa, kanila na yun. At noon pa, ibig sabihin, hindi yan yung naging congressman ka, naging governor ka, tapos nagkaroon ka ng construction. Hindi ganun. Alam naman natin na negosyante ho talaga si Manong Chavit, kaya yumaman ng ganyan eh. Not because of being corrupt. Yes, mayaman siya because negosyante siya. Kita mo nga makipagpustahan eh. I mean, sa boxing. Di ba? Kita naman talaga, mayaman si Chavit. Every time na merong direksyon going to Malacanang, asahan mo, bumepreno sila. Ma'am, mantakin mo
Tangina si Romualdez nga gagawing state witness. O yan pa yung isang kalokohan, di ba, na mangyayari. Yan pa ang isang problema, gagawin siyang state witness. Pero nababanggit siya nung mga nagiging testigo. Di ba, parang, bakit Kasi parang napakaalanganin na gawin siyang state witness eh. 'Di ba? Hindi siya fit para maging state witness. 'Di ba? Parang ang nangyayari kasi sa atin ito, parang naglolokohan na lang tayo. Wala. Para sa akin, wala talagang mapapala tong investigasyon na to. Talagang maghihintay tayo ng after 3 years kung ano talaga ang tunay na magiging investigasyon. Kasi kung sakasakaling mag-iiba ng administrasyon, no, hindi pabor dito sa gobyerno na to ngayon, talagang independent siya, talagang ano talaga, at bubuksan niyang kaso na yan, siguro doon magkakaroon ng kalutasan yan. Pero kung ngayon natin aasahan, wala tayong nakikitang magandang magandang resulta. Di ba katarantaduhan yun, mga kababayan? Romualdez, gagawin mo state witness? Mamaya pa, explain ko sa inyo. Meron talagang pagkontrol sa kwento. Hindi rin daw tiwala ang bise sa integridad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, lalo't ang Pangulo ang bumuo nito. Ang ginawa lang kasi ng Pangulo, noong tinamaan siya nung sarili niyang speech, na mahiya naman kayo, at nagalit yung mga tao, ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Maging ang desisyon ni Ombudsman Boying Remulla na muling buhayin ang investigasyon sa Formally Scandal, di pinalampas ni VP Sara. Kung sincero raw talaga ang Ombudsman, dapat muli ring buksan ang investigasyon sa overpriced laptop ng Department of Education, lalo't ayon kay VP Sara, kumpanya raw ni dating Congressman Zaldico ang contractor rito. Paniwala ng bise, ang selective investigation na ito ang dahilan kung bakit patuloy ang mga protesta. Sa kabila niyan, hindi raw suportado ni VP Sara ang panawagang magbitiw sa pwesto si PBBM. I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon, ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Ayan kumbaga walang hinihiling si VP Sara, nililinaw niya na wala siyang hinihiling na mag-resign si BBM. Kumbaga, salungat siya doon sa gustong mangyari ng ibang mga tao. 'Di ba? Ayan, 'di ba? Hindi naman siya gumagawa ng paraan para si BBM ay mag-resign. Kumbaga, simple lang yung hinihingi niya. Kasi yung hinihingi niyang 'yon is kapag nagawa ng presidente, gagawin na naman nila. O nagawa na nila. At mas maganda, hindi lang sa presidente, hindi lang sa vice president, kundi sa lahat ng mga lingkod bayan. Kasi dapat talaga matiyak natin yung namalinis sila. 'Di ba? Kasi kailangan 'yun. Ang problema is kinokontra. Pati 'yun kinokontra. Bakit pag mag-a-apply tayo ng trabaho, kailangan natin magpa-drug test? Bakit pag mag-a-apply tayo ng lisensya, kailangan natin magpa-drug test? Bakit yung mga simpleng taong bayan, kailangan magpa-drug test? Hindi ba required 'yon sa mga taong nasa politika? 'Di ba? Dapat nga mas required sa kanila 'yun eh. Kasi nagsisilbi sila sa bansa. At hindi lang basta pagsisilbi ang ginagawa nila, kundi humahawak sila ng pondo ng bayan. Kaya dapat talaga is matiyak natin yung kalinisan ng taong maglilingkod sa atin. Tama yun, di ba, mga kababayan? Kaya alam mo, nung pagpapanoorin mo yung buong video ni VP Sara Duterte, kung bakit niya sinasabing bakit di siya nananawagan ng Marcos resign, hindi dahil sa ayaw niya. Baka kasi, yan yung twist ng iba dyan eh. O, kita nyo na, mismo si VP Sara Duterte, ayaw ng Marcos resign. Kasi ayaw niya, gusto niya si Marcos. Tanginang yan. Pakinggan nyo. Hindi ganun yun. Kumbaga, hindi naman sinabi ni VP Sara na ayaw niya, gusto niya si Marcos. Kumbaga, nadudunan yung hint nun eh. Kumbaga, mismong yun na, yung hamon niya. No? Kumbaga, dun malaman kung talagang karapat dapat ba na ikaw ay maglingkod sa bayan, yung ginagawang hamon ni VP Sara. Kasi yung buo, sinabi niya yung ayaw niya, it's because wala namang mangyayari. Sa madaling salita, makapal ang mukha ni Marcos.
yung tatay nga niya, inabot ng 20 years na sinasabihan ng Marcos resign, hindi nag-resign. So sabi nga niya, nasa DNA na nila yan, yung makapal na mukha. Oo, yan ang sinabi niya papanoorin natin yan. Yan ang sinabi niya. Tapos, ang talagang panawagan ay yung drug test. Di ba? Kasi at least, kasi doon sa Marcos resign, pag hindi ka nag-resign, pwedeng there are a lot of reasons. And it's really parang ligtas ka doon. Lusot ka doon kung hindi ka nag-resign. Sabihin mo lang, simple lang sasabihin nila, sino ba yung nananawagan ng Marcos resign? Kukunting tao lang yan. Ganyan, di ba? Palusot Pero sa sinasabing drug test, yung hamon na drug test, pag hindi ka nagpa-drug test, may ibig sabihin. Di ba? Nakukuha nyo yung kung lang. bakit ay hindi nanawagan ng Marcos resign si VP Sara Duterte. Hindi, tama naman yun. Tama yung sinabi ni Sir Banat Bay na kapag ayaw mo, may ibig sabihin talaga. Kaya nga sinasabi ko kanina, bakit yung mga ordinaryong tao is kailangan nila magpa-drug test sa bawat gagawin nila. Pero bakit kapag sa gobyerno, ang mga taong gobyerno, hindi kailangan nilang magpa-drug test? Diba? Dapat mas pinapakita nila sa taong bayan yun. Hindi dapat nila tinatanggi, hindi dapat nila tinatago. More on kailangan ipakita nila ng lantaran sa taong bayan na ito ako, malinis ako magsiservisyo sa inyo. Ano ba ang kinatatakot dun? Diba? Ang problema kasi natatakot Parang may tinatago kayo. Kasi kung wala kayong tinatago, ilalabas nyo yan. Gagawin nyo yan. Nanawagan ng drug test si VP Sara Duterte. Kasi nga, pag humindi ka doon sa drug test, takot ka. Hindi kasi, ako, halimbawa, amunin ako ng drug test. Anytime. Basta, doon sa lihiti mo tayo, hindi yung kontrolado nyo yung ospital na yun, Baka mamaya, kontrolado nyo, paltan yung ihi ko, paltan yung dugo ko, yung buhok ko. Ikaw yung positive. Diba? You understand? Anytime. Kasi alam ko naman, hindi ako nagdodroga. Diba? Wala akong bisyo. Ang bisyo ko magserbisyo tulad ni Senator Bongo. Hindi, totoo naman Wala tayong ganyan. Hindi natin yan sinubukan sa ating buhay. Yan ang masasabi ko. Hindi natin yan sinubukan. Kahit nung elementary, high school, hindi natin. Ang pulburon lang na kinakain ko yung Goldilocks. Oy, promotion. Sarap nun. Promotion. Yun, hayop ka. Hindi, kasi masarap talaga yun, di ba? Bikini men. Gago! Totoo naman di ba? Bakit kaya ayaw ni Marcos? Yun na lang naman ng yun lang din ang isa sa mga kulang na hamon sa presidente natin. Kung sa kanya, paunlakan niya na lang yung hamon na yun, mas maganda 'Di ba? Para wala na ring nagiging question sa sarili niya. 'Di ba? Kahit paano hindi ako nagsasalita ng sa Pangulo na basta-basta dahil siyempre Pangulo pa rin yan. Respeto natin kahit na nagkakaroon ng maraming issue ng ganyan. Pero para sa akin, mas maganda itulak siya na sagutin yung hamon. Hindi yung sagutin na na makikipagbaragan siya. Bakit akong papado? Hindi ganon. Mas maganda sagutin sa pamamagitan ng hamon ni VP Sara na gawin niya. Gawin niya. No, kung ano yung sinasabi ni VP Sara, kung ano yung hamon, ipakita niya. O sige ba, gagawin ko. O kapag ginawa ko, ano ba? Kaso nga lang, syempre, kailangan yung legit talaga, yung talagang hindi nila connection, walang yung talagang yung transparent na kuha na ng ganun. O, para malaman ng lahat. So, kung mag-negative, di walang problema. At least meron na siyang napatunayan. 'Di ba? Na, ito, malinis ako, walang problema. Yung mga sinasabi niyo sa akin ganyan, kumbaga mamamatay yung issue sa kanya mga sinasabi bangag-bangag na yan, mamamatay ang issue sa kanya Kaso hanggat iniiwasan, syempre, hindi pa rin mawawala sa isip ng tao kung ano yung nagiging tawag sa kanya. Kung ano yung nagiging hinala sa kanya. Lalong-lalo na sa isip ni VP Sara, hindi mawawala yung ganyan. 'Di ba? Kasi kay VP Sara, meron kayong gustong patunayan Kayo, hinahamon nyo si VP Sara, hinahamon ng mga kasama niya si VP Sara. Na ganito, ilabas mo yung mo, salin-salin mo, ganito, ganyan, imbestigahan, ganito, ganyan, ganyan. Hamon sila ng hamon kay VP Sara, pero yung hamon ni VP Sara, binabaliwala nila. 'Di ba? Samantalang si VP Sara, ginagawa niya naman. Sinasagot niya naman yung hamon. 'Di ba? Parang nagiging unfair.
Ako, hindi nga lang dapat si Marcos ang i-drug test. Dapat, si Romualdez, si Sandro, si First Lady, dapat yan, Hindi, huli ng totoo drug yan. test. Dapat talaga lahat. Hindi Totoo kasi- yan. Dapat talaga lahat. Hindi lang sa presidente, hindi lang sa vice president, hindi lang sa mga senador. Halos lahat ng naglilingkod sa bayan. Kailangan talaga, dapat yan. Required talaga yan eh. Di ba? Kaso nga lang, may mga kulapo na pinipigilan. Ewan ko kung bakit. Di ba? Kasi alam nyo, dali, sinisigurado ko lang yung bibitawan ko salita. Kasi sa mga mayayaman, sa kanila, hindi ko sinasabing itong mga binanggit ko ha. Sa mga mayayaman, yung cocaine, hindi drug sa kanila yun. Ano lang sa kanila yung parang normal, parang sigarilyo. Parang ganun. Parang hindi siya parang bisyo ang mag-cocaine. Parang normal lang. Di ba? Pero ang problema kasi, kung ikaw ay public servant, it would cloud yung judgment mo sa mga bagay-bagay. Di ba? Ako nga, dapat nga, kahit sa mga opisyal ng gobyerno, una, hindi lasinggero. Di ba? Hindi babaero. Dali, pwede naman na tayo. Pwede naman. Tinitingnan ko lang kung may bad benefits ba. Kasi yung lasinggero may bad, talagang, lasinggero, iba yung umiinom sa lasinggero. Lasinggero, pagising pa lang ng mata, nagmumumog na ng gin. Ang hirap naman kung nagsiservisyo ka sa bayan tapos lasing ka. Di ba? Tama naman Sir Banat Bay. Okay naman yung umiinom ka lang. Yung uminom, kumbaga may party, kapag may okasyon, natural naman sa tao yun. Pero kapag lasinggero nga naman talaga, di ba? Parang jahi naman, no? Nagkaso taong bayan, nagsasalita ka. Tapos, medyo balin natin yung mga... Kasi parang yung lasinggero, wala namang pinagkaiba sa mga ano yun. Yung lasinggero, yung hindi siya pwedeng hindi lasing. Yeah. Alam niyo yan, may mga tatay kayong ganyan. O, di ba? Pero sige, tanggalin natin babayero kasi questionable pa yun eh. Alam mo naman na Yun ang pinaglaban. sinasabi ng iba, yung babae nakakatulong yun sa paninilbihan sa bayan. Sa questionable pa yun. Hindi, tsaka Pero yung nakakapagpalusog ng kalusugan. babae, lasinggero, yung sugarol, yan. Kasi sugarol, pera yan eh. Di ba? Dapat yan talaga tinatanggal. Pag may Bawal ganyan, talaga yan. Kasi kapag ang nanunungkulan naku syempre lalong-lalo na yung pera ng taong bayan, napakarami niyan. Bilyon-bilyon. Di ba? Baka kung saan tayo pulutin kapag meron tayong ganyang namumuno. questionable yan sa mga politiko o sa government official. Lalong-lalo na kung naka-cocaine. Tama, mali? Samantala, iginiit din ng bise na hindi niya umano pakawala o kontrolado si Cavite Congressman Kiko Barzaga na kilalang kritiko ng Pangulo. Tingin nyo ba sa personality ni Congressman Ang tindi nito, read between the lines, mga kababayan. Read between the lines. Kiko Barzaga, isa siyang tao na mahandle ng kahit sino man. Barzaga, he is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Political PH TV at syempre natunghayan natin ang boses na yan ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.